Welcome to Bebe's Sweet Story. Ilang taon nang patay ang asawa ni Lourdes, habang ang bayo naman niyang si Gary ay matagal nang may pagkagusto sa kanya. Muli silang nagkasama sa isang bubong dahil kinailangan ito ng matutuluyan. Malapit kasi ang bahay ni Lourdes sa trabaho ni Gary at kapatid naman ito ng asawa niya, kaya wala namang masama kung tutulungan niya ito kahit pa sa pagpapatuloy lamang. Ngunit sa ginawa niya, ito pala ang magiging dahilan upang matukso siya at patulan ang kanyang bayaw. Umagang umaga, abala si Lourdes sa pag-aasikaso ng anak niyang si Mary. Ito na lang kasi ang palatandaan niya sa mukha ng kanyang asawa. Tila kasi pinagbiyak na bunga ang mag-ama, kaya naman sa tuwing nakikita niya ang kanyang anak ay hindi niya maiwasang mapangiti sa araw-araw. 5 taon nang wala ang kanyang asawa at 4 na taon na ang anak niyang si Mary. Kinaya niya kahit walang katuwang, mabuti na lamang kahit papaano ay nagagawa siyang masamahan ng kanyang ina. At ngayon ay sa kanya ito nakatira upang maging katuwang niya sa pag-aalaga kay Mary. Nagtatrabaho na kasi si Lourdes bilang call center, kaya wala na siyang oras sa anak niya para ito ay maasikaso. Nagagawa lang niyang palitan sa pag-aalaga ang kanyang ina kapag day off niya. Huwag pasaway kay nanay, bili niya sa kanyang anak bago ito hinagkan. Uuwi din si mama pero baka gabi na ha. Magpupuyat ako para pumaabutan kita. Anak, wag na okay. Bukas makikita mo naman ako eh. Maaga akong gigising tapos ipagluluto ulit kita. Paliwanag ni Lourdes sa anak bago sinilyapan ng ina. Nay, mauna na po ako. O nga pala si Gary po, makikituloy muna dito dahil malapit lang dito ang kanyang trabaho. Si Gary na kapatid ng asawa mo? Kunot ang noon ng kanyang ina. Oho, bakit po? Bakit daw dito pa? Hindi mo naman siya obligasyon, tsaka matagal nang patay ang asawa mo. Nay, saway ni Lourdes. Hindi naman purki ganoon na hindi ko na sila lilingunin pa. Naging pamilya ko po sila at kapatid po siya ng asawa ko, Nay. Pangangatwiran ni Lourdes. Oo na, sige na. Basta wag lang gagawa ng kalukuhan ha. Napatango na lamang si Lourdes bago lumabas na upang pumasok sa trabaho. Paniguradong puyat na naman siya na to at madaling araw na naman na uuwi. Ang bata pa kasi niyang nabalo. Akala niya, yun ang makakasama niya hanggang sa kanyang pagtanda. Ngunit may pagkakataon talagang hindi mo inaasahan na ngayon ay naiintindihan na ni Lourdes. 30 pa lamang siya ngayon, ngunit wala pa siyang balak na mag-asawang muli dahil nga focus siya sa pagpapalaki ng kanyang anak. Naisip rin niyang may karapatan naman siyang lumigaya. Sa ilang taon ba naman niyang uhaw at pagiging tuyot dahil subsub sa trabaho, ay gabi-gabi siyang nag-i-imagine na sana gabi-gabi ay mayroong nagpapasaya sa kanya. Nasasabik rin si Lourdes na may makatabi sa kama at magbigay ng pangangailangan niya bilang babae. 2:00 nang nakauwi si Lourdes. Halos nakapikit na nga siya nang makapasok sa kanilang bahay. Kapag ganitong oras, hindi na ginigising pa ni Lourdes ang kanyang ina dahil alam niyang pagod ito sa pag-aalaga. Katabi nito ang kanyang anak habang siya ay nagsosolo sa kama. Kaya nga sa pagsosolo niya ay nagagawa niyang gawin ang bagay na iyon sa kanyang sarili. Hinihimas ni Lourdes ang kanyang batok dahil sa pagod nang may marinig siyang yabag ng tsinelas. Andito ka na pala, Lourdes. Napasulyap siya kay Gary na nakangiti sa kanya ng mga oras na iyon. Nandito ka na pala? Anong oras kang nakarating? Magkasunod niyang tanong sa kanyang bayaw. Mag-8:00. Hinintay nga kita eh. Kumain ka na ba? Sandalit magsasandok ako sa'yo. Ay salamat. Napangiti na lamang si Lourdes. Hindi naman niya tinanggihan pa dahil pagod na nga siya. Ikaw ba? Kumain ka na? Oo, kumain na ako, salamat. Habang kumakain si Lourdes, kahit paano nawala ang kanyang antok. Matapos kumain ay nagkwentuhan muna sila ni Gary hanggang sa makaramdam siya ng pananakit ng balikat. Gusto mo hilutin ko? Marunong ako. Alok ni Gary. Hindi na pahinga ka na? Ayos lang, Lourdes. Nakatulog naman na ako. Napatango na lamang si Lourdes. Nagsimulang hilutin ni Gary ang kanyang balikat at sa pagod ay nakatulog na lamang si Lourdes.
Ngunit pagising ay umaga na. Nakaramdam siya ng mahapdi sa kanyang katawan. Pagtingin doon, namumula ito. Sino ang gumawa nito sa kanya? Ito ang nasa isip ni Lourdes. Ngunit iisang tao lamang ang pinagbibintangan niya. Ang taong nagmasahe sa kanya. Walang iba kundi si Gary. Gusto niya itong tanungin, ngunit hindi alam ni Lourdes kung paano magsisimula. Paano kung nagkakamali lamang siya? Ayaw niyang maging awkward sila ni Gary, lalo't kapatid ito ng kanyang asawa. Kahit wala na ang asawa niya, ay may pagmamalasakit pa rin siya sa pamilya ng kanyang asawa. Almusal na, Lourdes. Sinalubong agad siya ni Gary na may isang ngiti. Ngiti ng isang inosente. Kaya naman nagdalawang isip na naman siya kung didiretsahin niya ba si Gary. Sige, salamat. Si Mary nga pala tsaka si Mama. Tanong niya habang nakatingin sa niluluto na to. Lumabas muna. May binili lang yata pero babalik din daw. Mag-almusal ka na, Lourdes. Tikman mo tong niluto ko. Nakangiting inaasikaso siya ng kanyang bayaw. Gary, anong oras ka pala natulog kagabi? Pasensya na't naabala pa kita. Pakunwaring tanong ni Lourdes upang hulihin ang kanyang bayaw. Masama ang magbintang. Alam naman ni Lourdes yun. Ayaw lang niya na may mamagitan sa kanila ng kanyang bayaw. Kapatid ito ng kanyang asawa. Dati pa man din, nararamdaman na niyang may parang pagnanasa ito sa kanya. Pero isinasantabi niya yun dahil bayaw nga niya si Gary at nire-respeto ito ni Lourdes. Mami, may pasok ka po ulit? Malungkot na tanong ni Mary. Nagsasabay silang kumain. Oo anak, sensya na. Next time na lang ang gala, okay? Si Tito Gary wag kukulitin ha. May work na si Tito, kaya behave ka lang din kay Mama. Pakiusap ni Lourdes sa kanyang anak. Yes po, Mami. Pasok ka na, ako nang bahala. Ang ina ni Lourdes ang tumapos sa usapan nila ng anak. Hayaan mo, Mary, sa day off namin gagala tayo. Pangako ni Gary. Nakinangiti naman ni Lourdes. Sabay na silang pumasok ni Gary. Naglakad lamang sila patungo sa terminal at habang naglalakad ay patuloy silang nagkukwentuhan. Butit hindi ka na nag-asawa ulit o kahit BF man lang. Naku, hindi na lang Gary dahil busy ako sa pamangkin mo. Si Mary yung pinakamagandang regalo sa akin ng kuya mo. Sapat na yung anak namin at mahirap kalimutan yung pinagsamahan namin ng kuya mo. Paliwanag ni Lourdes. Sa bagay, pero nakakatuyo di ba? Nakakasabik din kahit papaano. Wala namang masama kasi matagal naman na. Malamlam ang mata ni Gary. Aaminin ko oo, hinahanap-hanap ko pa rin yung bagay na yun pero kaya ko namang isang tabi para sa anak ko. Sagot ni Lourdes bago napatitig kay Gary na nangingiti lamang. Bago sila maghiwalay ni Gary ay may sinabi pa ito na hindi niya masyadong narinig. Tatanungin pa ulit sana niya si Gary ngunit nakalayo na ito. Pagdating sa trabaho ay tutok na naman si Lourdes. Kaya naman pag uwi niya sa bahay ay wala na naman siyang lakas at tulala na naman. Pag madaling araw na yung uwi niya, hindi niya na ginigising ang kanyang ina. Gary, nag-alarm ako. Alam kong darating ka eh. Agad siya nitong inupo. Gutom ka? Agad siyang umiling rito. Hindi, nag-dinner kami sa labas. Masahe, gusto mo? Para masarap ulit yung tulog mo. Aminado si Lourdes na magaling ang magmasahe ang kanyang bayaw. Ayaw lang niyang masanay dahil makahanap-hanapin niya iyon. Relax ka lang, Lourdes. Malambing ang boses ni Gary. Deserve mo namang lumigaya. Naramdaman na lamang ni Lourdes na parang may ibig sabihin ang ginagawa ni Gary. Gary, ano bang? Hindi niya natapos ang sinasabi. Akong may kasalanan, pasensya ka na. Agad na hingi na paumanhin ni Lourdes. Lourdes? Malamlam ang mata ni Gary na nakatitig lamang sa kanya. Titig na palagi na lamang niya napapansin ngunit hindi niya masyadong binibig deal dahil nga sa bayaw niya si Gary at mataas ang respeto niya sa kanyang asawa. Gary, kung ano man yan wag mo nang ituloy. Hindi pwede yung iniisip mo. Mahinahong paliwanag ni Lourdes. Matulog na tayo. Tumayo na si Lourdes at hindi na inabala pang kausapin si Gary.
Ang kaninang antok tuloy niya ay nawala na lamang bigla dahil sa nangyari. Pabagsak siyang humiga sa kama at napatitig sa kisame. Ano bang nasa isip ni Gary at nagawa niya yun? Mariin na napapikit si Lourdes. Naramdaman na lamang niya na parang siya ay nagiinit. Ang buong akala niya ay kaya niyang pigilan, ngunit hindi pala. Natatakot si Lourdes na baka sa mga susunod na araw, hindi niya na makayanang pigilan ang kanyang kasabikan. Babae siya at may pangangailangan. Sa ilang taon ba naman niyang pananahimik dahil sa kanyang trabaho? Siguro naman may karapatan siyang pagbigyan ng kanyang sarili. Pero hindi ang sabayaw niya. Hindi niya makita ang sarili niya na gagawin yun. Kaya naman grabe ang pagpipigil na ginagawa niya. Dahil isang beses lang may mangyari, ay alam ni Lourdes sa sarili niya na mauulit at mauulit yun. Walang pasok si Lourdes, kaya kahit tinanghali ay ayos lamang. Hindi mawala sa isipan niya ang nangyari kagabi sa pagitan nila ni Gary. Kaya naman, iwas na iwas siya dito. Ngunit hindi niya iyon pinapahalata. Ayaw niyang pati ang kanyang ina ay makahalata na siya ay umiiwas. Dahil oras na mahalata ito ng kanyang ina, ay magtatanong ito hanggang siya ay mapaamin. Good morning, Mami. Masiglang bati ni Mary. Good morning, anak. Where's Lola? Nasa market po, Mami. But Tito Gary is here po. Tinuro ni Mary si Gary na topless at kitang-kita niya ang matipuno nitong katawan. Lumapit ito sa kanila. Pasensya na natapunan, bihis lang muna ako. Paalam nito bago kumindat sa kanya na kinakunot ng kanyang noo. May pakindat portion na si Gary. Hibang na nga yata talaga. Ito ang naitanong ni Lourdes sa kanyang isipan. Loko, bulong pa niya bago bumaling sa anak. Mami, sabi ni Tito papasyal po tayo. Ha? Wala namang... Hindi siya natuloy sa kanyang sinasabi dahil may sumabat na. Si Gary na mabilis na nakapagpalit. Gusto ko sanang ipasyal kayo ni Mary. Bawal ba? Nagpaalam ako kay tita dahil baka matagalan tayo. Paliwanag ni Gary. Napansin ni Gary ang pag-iwas niya ng tingin. Wait, iniiwasan mo ba ako? Hindi alam ni Lourdes ang isasagot pero kailangan niyang balaan at patigilin si Gary. Gary, umiiwas ako kasi ayoko makagawa ng kasalanan, okay? Asawa ko yung kapatid mo. Pero matagal na siyang wala. Hayaan mo naman akong patunayan na gusto talaga kita, Lourdes. Pakiusap ni Gary sa mahinang boses dahil baka marinig sila ni Mary na ngayon ay busy sa paglalaro. Walang nagawa si Lourdes kundi sumama para ito sa ikakasiya ng kanyang anak, kaya naman pagbibigyan niya. Pumunta sila sa park kung saan maraming bata ang pwedeng makalaro ni Mary. Tuwang-tuwa yung anak niya habang dinuduyan ni Gary. Napatitig na lamang siya sa magtito habang nalulungkot. Iniisip lang niya na kung nabubuhay pa yung asawa niya, baka mas masaya pa yung anak niya. Matapos ang nakakapagod na pamamasyal, nauwi na sila nila Gary. Nadat na nilang nakaluto na ang kanyang ina, kaya naman sabay-sabay na silang kumain. Masaya ba yung apo ko sa pamamasyal? Opo, Lola. Nag-usap ang maglola habang si Gary at siya ay tahimik lamang. May tensyon pa rin kasi sa pagitan nilang, nararamdaman niya pa rin yun. Matapos maghapunan ay si Lourdes na ang nag-aasikasong magligpit upang makapagpahinga naman ang ina niya at si Mary, habang si Gary ay tinutulungan naman siyang magligpit. Gary, matulog ka na, ako nang bahala. Ayoko. Tipid na sagot ni Gary. Mapapagod ka pa eh. Ganon ka rin naman kaya sasamahan na kita. Ngumiti si Gary. Lourdes, pumuesto sa likod niya si Gary at labis niyang kinagulat, ngunit hindi siya gumawa ng ingay upang hindi makatunog ang maglola. Gary, wag. Ngunit huli na yon, naramdaman na lamang ni Lourdes na may gustong gawin si Gary. Wag mong pigilan, Lourdes. Anas ni Gary na nakapagpawala sa katinoan ni Lourdes. Lourdes? Lourdes, antok ka na pala. Pahinga ka na't ako nang tatapos dito sa hugasin. Napamulat si Lourdes nang may tumapik sa kanya. Si Gary, kanina pa pala siya nito pinagmamasdan na nakapikit na. Isang panaginip. Nakakahiyang nakaidlip siya habang naguhugas ng plato. Marahil ay dahil sa sobrang pagod na naman.
Napailing siya bago pinaubaya ang mga hugasin kay Gary. Hindi siya angal pa dahil talaga namang pagod na si Lourdes. Hindi na siya makikipagmatigasan pa kay Gary. Pasensya na, nakatulog na pala ako sa sobrang pagod. Nahihiyang sagot niya sa kanyang bayaw. Ayos lang, pahinga ka na lang muna Lourdes, ako nang bahala dito. Ngunit bago ka matulog, inumin mo muna ito para umayos ang pakiramdam mo. Nakangiting inabot ni Gary ang isang basong gatas. Napangiti siya at inabot ang inaalok ni Gary. Salamat, maasahan ka talaga. Lumakad na patungo si Lourdes, patungo sa kanyang silid. Napailing siya bago naupo sa kama. Hindi tamang pag-isipan niya si Gary. Labis ang kahihiyan niya, kaya naman hindi niya alam kung papaano kakausapin si Gary nang hindi umiiwas ng tingin. Ininom niya ng straight ang gatas bago nahiga na. Hindi naman ugali ni Lourdes ang naglalak ng pintuan dahil kung minsan ay pinupuntahan siya ng kanyang ina kapag may kailangan. Nasanay na si Lourdes na hindi magsarado upang hindi niya na kinailangan pang bumangon para lamang magbukas ng pintuan. Nakatitig lamang siya sa kisame habang inaalala ang naging panandaliang mahalay na panaginip. Hindi niya dapat pinagnanasahan ang kanyang bayaw na si Gary. Ito ang ipinapasok ni Lourdes sa kanyang isipan. Maya-maya pa'y nakaramdam si Lourdes ng pagkahilo. Unti-unti ay pumikit kusa ang mata niya at tuluyan siyang nakatulog. Lingid sa kalaman ni Lourdes, may nilagay na pampatulog si Gary sa kanyang inumin. May ngiti sa labi si Gary nang pumasok sa silid niya. Alam niyang hindi nagsasarado ng pintuan si Lourdes. Sabik na sabik si Gary. At kung ito lang ang paraan para maangkin niya ang kanyang hipag, ay hindi siya magdadalawang isip na muling gawin to. Nararamdaman niyang sabik na sabik si Lourdes, ngunit nagpipigil pa rin ito, kaya siya na lamang ang gagawa ng paraan. Gagawin niya ang lahat para lamang matupad ang kanyang pangarap. At habang natutulog nga si Lourdes, tagumpay niyang nagawa ang bagay na iyon. Masayang masaya si Gary dahil sa wakas, natupad ang kanyang pangarap. Agad siyang umalis nang siya ay matapos. Ayaw niyang magpaabot pa ng liwanag na nasa kwarto ni Lourdes dahil malaking gulo yun. Nais niyang mapaamo muna ito upang hindi niya na kinakailangang patulugin muna si Lourdes. Kinabukasan paggising ni Lourdes, nagulat siya sa kanyang itsura. Agad niyang tinakbo ang pintuan upang ilak yun. Anong nangyari sa kanya kagabi? Ang tanging naalala lamang niya ay nakatulog siya. Naramdaman rin ni Lourdes na parang may mahapdi sa kanyang katawan. Magandang umaga. Si Gary ang bumati sa kanya. May pasok ka diba? Kain ka na muna ng almusal. Gary, kagabi. Hindi natuloy ang itatanong niya sana. Mami, good morning po sa inyo. Masiglang bati ni Mary. Lola is nor hungry pa po kaya mamaya na daw siya. Okay baby, salamat. Good morning too. Mami, may pasok ka na po. Lumungkot ang mukha ni Mary. Babawi na lang ulit si mami anak. Pangako ni Lourdes sa kanyang anak. May pasok ka rin ba Gary? Baling niya sa kanyang bayaw. Oo pero mamaya pa naman ako. Tumango na lamang si Lourdes. Gumayak na siya matapos mag-almusal. Ayaw niyang nahuhuli kaya naman mabilis lamang siyang gumayak. Nasa trabaho na si Lourdes, ngunit lumilipad pa rin ang kanyang utak. Hindi siya makapokus sa trabaho dahil sa mga palaisipan sa kanyang utak. May nilagay ba sa inumin si Gary? Bigla na lamang kasi siyang nakaramdam ng hilo at nakatulog kaagad-agad. Pero bakit naman ganoon pa kailangan gawin ni Gary? Ito pa ang isang iniisip ni Lourdes. Mamaya, dediretsahin na niya ang kanyang bayaw. Hindi na siya mahihiya pa. Dahil unang-una, si Gary dapat ang mahiya sa kanya dahil nakikituloy lamang ito. Pag uwi sa bahay, ay wala na naman ang maglola. Si Gary lamang ang inabutan niya sa kanilang bahay. Si Mama, pasimple niyang tanong. May nag-invite sa birthday kaya ayun pumunta. Sabihin ko na lamang daw. Paliwanag ni Gary. Okay. Tipid niyang sagot rito. Nakita niyang may niluluto ito at sinilip niya yun. Palit lang ako. Paalam pa niya bago dediretso na sana sa hagdan patungo sa kwarto. Pero agad siyang hinila ni Gary pabalik. Lourdes, hindi mo ba talaga nakikita o ayaw mo lang akong pansinin? May pakiusap sa mukha ni Gary. Gary, umamin ka nga. Gusto mo ba ako? Hipag mo ko, Gary. Madiing wika ni Lourdes.
Obvious ba? Matagal na kitang gusto, Lourdes. And I'm willing to do anything for you. Gusto kong maging ama ni Mary kung hahayaan mo lang ako. Pero bayaw kita at hindi tayo talo. Lumakas ang boses ni Lourdes dahil sa sobrang inis. Hindi pwede, okay? Maraming masasabi ang mga tao at ayaw kong pag-usapan tayo kaya tigilan mo yung kabaliwan mo. Lourdes. Sinimulang hagkan ni Gary si Lourdes. Mabuti na lamang at napatay na ang stove. Kung hindi ay masusunugan pa sila. Hindi na nagawang manlaban pa ni Lourdes. Hinayaan na niyang masakop ni Gary ang kanyang labi. Totoo na ito ngayon at hindi na isang panaginip. Totoong nangyayari na ang pumatol siya sa kanyang bayaw. Nakarating sila ni Gary sa kama. Hindi alam ni Lourdes kung papaano. Dahil sa kasabikan ay sumabay na lamang siya kay Gary. Umamin itong may ginawa ito sa kanya kagabi. Napag-usapan nilang dalawa na isekreto ito. Ayaw ni Lourdes na atakihin sa puso ang kanyang ina sa gulat sa mga kalokohan na ginagawa niya. Matapos ang nakakahingal na ginawa nila, ay agad na lumabas si Gary upang hindi madatnan ang kanyang magulang. Kahit kabado, ay may ngiting sumilay sa kanyang labi. Masayang masaya si Gary na sa tinagal-tagal ng panahon ay makukuha na rin niya si Lourdes na noon pa man ay gustong gusto na niya. Habang si Lourdes kahit papaano ay naging masaya rin, hindi dahil sa parehas sila ni Gary na may nararamdaman sa isa't isa, kundi dahil sa tinagal ng panahon ay may taong nagbigay na rin ng pangangailangan niya bilang babae. Sobrang nahihiya siya noon, ngunit sa kabilang banda, naisip niyang kahit papaano, may karapatan naman siya at lalo't patay na ang kanyang asawa. Hindi na ito matatawag na pagtataksil. Nakakahiyang sa bayaw niya siya pumatol, ngunit walang pagtataksil na matatawag dito. Single ka naman, diba? Paninigurado ni Lourdes habang pasimple silang nag-uusap ni Gary dito sa kusina. Ang ina kasi at anak niya ay masayang nanonood sa sala. Oo naman. Napaiwas ng tingin si Gary. Naniwala naman si Lourdes kahit na ang totoo, may nobya na si Gary na napangako ang pakakasalan pagbalik na to. Si Lourdes lamang talaga ang pinakay ni Gary upang magawa niya ang kanyang binabalak. Ngunit ang mahal ni Gary ay ang nobya na to. Init lamang ang nararamdaman niya kay Lourdes. Bakit ka nautal? Takang tanong ni Lourdes. Wala, makati kasi yung lalamunan ko. Mabilis na palusot ni Gary. At dahil utu-utu si Lourdes, ay hindi na siya nagtanong pa. Naniwala na lamang siya sa mga kasinungalingan ni Gary. Ngayong nagawa na ni Gary ang kanyang pakay, ay balak niya nang bumalik sa kanila. Plano na niyang umuwi sa susunod na linggo. Hahanap lamang siya ng tiyempo. Kinagabihan ay bukas lamang ang pinto ni Lourdes. Hinihintay niya si Gary. Pumapayag na siya na may mangyari sa kanila dahil hinahanap-hanap na ito ni Lourdes. Napangiti siya nang may maramdaman na humawak sa kanyang balikat. Kaya naman ang mga oras na yun, talagang bigay todo si Lourdes at muling may naganap sa kanilang pagitan. Matapos na naman ang mainit na gabi nilang pagsasama, ay masayang gumising si Lourdes. Hindi na nga muna siya pumasok dahil gusto muna niyang mag-relax kasama si Gary. Ganda ng gising mo ah. Puna ng kanyang ina. Si Gary ay maagang pumasok sa trabaho. Nag-leave muna ako, ma. Simpleng sagot niya bago na upo upang umpisahang kumain. Napapansin kong nagiging close kay ni Gary. Seryoso ang ina ni Lourdes na nakatitig lamang sa kanya. Opo. Ano naman pong masama, mama? Tito naman siya ni Mary at kapatid siya ng asawa ko. Hindi na rin siya iba sa atin. Oo, at bayaw mo siya. Tumalim ang titig ng kanyang ina. Ipapaalala ko lang sa'yo na bayaw mo si Gary. Masagwang tignan kung ganyan kayo ka-close. At wag na wag mong kakarelasyonin yung lalaking yun. Mahiya ka sa pamilya ng asawa mo. Ma, inis na nilapag ni Lourdes ang kutsaritang hawak. Napaka-stricto nyo naman po sa akin. Hindi naman nakakahiya yun dahil balo na ako. At saka wala naman po kung balak na patulan si Gary. Bayaw ko siya at hanggang doon na lamang po yun. Pagsisinungaling ni Lourdes. Kilala kita, Lourdes. Kaya lokohin mo na lahat. Wag lang yung ina mong nagluwal sa'yo. Madiing wika ng kanyang ina na nakapagpatahimik kay Lourdes. Bigyan mo kami ng kahiyan, lalo na yung anak mo. Dagdag pa nito
bago siya iniwang mag-isa sa kusina. Pagak siyang tumawat na pailing, imbis na masaya ang araw niya, na bad trip lamang siya. Hinintay na lamang niya makauwi si Gary upang kahit papaano mawala ang inis na binigay ng kanyang ina. Ngunit hapon na ay wala pa si Gary at gabi na nang makatanggap siya ng mensahe kay Gary na dumiretso na pala ito pauwi sa kanila. Hindi man lang ito nagpaalam ng personal. Sumama ang loob ni Lourdes at nalungkot. Nais nang makausap si Gary kaya naman ora mismo gumayak siya at nagpaalam sa kanyang ina na may pupuntahan lamang. Gumawa na lamang siya ng dahilan upang hindi na ito magtanong pa. Madaling araw nang makarating siya sa bahay ng pamilya ni Gary, sa bahay na madalas nilang puntahan noon kasama ang yumao niyang asawa. Ang nagbukas ng pinto sa kanya ay ang biyenan niyang babae. Gulat na gulat pa ito, ngunit nasiyahan at naluluha nang siya ay makita. "Kamusta ka na anak? Ang apo ko kamusta na? Matagal na, noong huli kayong nakadalaw." Napangiti si Lourdes. "Miss na po kayo ni Mary. Pasensya na po biglaan yung dalaw ko." Napabuntong hininga si Lourdes. "Alam niyo po bang nakituloy sa amin si Gary?" Pasimpleng tanong pa ni Lourdes. Oo, sinabi nga niya. Kaya lang ikakauwi niya ngayon dahil yung nobya niya namatay yung ama na to." Napatigagal si Lourdes sa gulat. Siya namang labas ni Gary kasama ang babaeng tinutukoy ng ina na to. May kasintahan pala siya? Utal na tanong ni Lourdes. Nais niyang umiyak o pagwalaan si Gary ngunit wala siyang karapatan. Ito ang isinasaksak niya sa kanyang utak. Ginalaw lamang siya na to. Pinaasa niya na totoo yung intensyon nito na pakisamahan siya ng maayos. Akala niya may magiging ama na si Mary, ngunit lahat ng iyon ay naglaho nang malaman niyang niloko lang pala siya ni Gary. Gulat na nakatitig si Gary sa kanya bago napaiwas ng tingin, habang si Lourdes ay mapait nang umiti at pigil na pigil ang luha. "Pasensya na, nakaabala pa po yata ako." Nahihiya niyang wika. "Congrats Gary," bati pa niya habang puno ng hinanakit. "Magpahinga ka na muna rito." Alok ng kasintahan ni Gary. "Pasensya na po't hindi ko kayo maharap. May patay po kasi kami." "Ayos lang." Tanging sagot ni Lourdes. "Uuwi na rin naman ako." Nagpaalam na siya sa kanyang biyenan bago dire-diretsyong lumabas. Sinundan pala siya ni Gary kaya nakita nitong grabe ang kanyang pag-iyak. "Sandali lang Lourdes." Hinawakan siya nito't niyakap. "Pasensya na talaga." Isang malakas na sampal ang ginawad niya kay Gary. "How dare you? Buwisit ka Gary. Pasalamat ka't mahiya pa ako. Kaya hindi ko sinawalat ang ginawa mo sa akin." Malakas na umiyak si Lourdes. "Pinaasa mo ko. Akala ko tunay ka. Kung buhay lang yung kuya mo, baka napatay ka na niyang gago ka." "Lourdes, layuan mo na ako't yung pamilya ko. Ito yung huling araw na makikita kitang hayop ka." Patakbong umalis si Lourdes na sobrang sakit ng kanyang nararamdaman. Mula ngayon, pinapangako niya sa kanyang sarili na magiging aral ito sa kanya. Hindi na ulit siya papasok sa relasyon na hindi niya nasisiguro.